Anong kailangan mo sa akin? Hindi, Amira. Ikaw ang may kailangan sa akin. Dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo patay na siya. Nadadala po. Nagsinungaling ako. Buhay ang bata. At ako lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Bakit mo ginagawa to sa akin? Bakit mo ginagawa to sa akin? Pinatay mo ang anak ko! Kaya ngayon, hindi mo na makakasama ang anak mo! Maxine, bakit pagbibintangan ni Amira si Tito Santi ng walang basehan? Alam natin kung anong klaseng tao si Tito Santi. Maxine, power trip ang pang-rape. Alam mo na pala ngayon ang nasa utak ng isang rapist. Are you a psychologist? Alam ko yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang masira yung buhay ko, yung pamilya ko. Ang gusto lang ni Maria, matigil ang mga kasamaan ng mga kalaban mo. Pero paano yung anak ko, Maria? Huwag ka nang umasa sa wala, Amira. Salamat, Maria. Hindi mo ako iniwan. You have to think of yourself. Hindi ako mapapalagay habang yung taong pumatay sa pinsan ko. Papakasaya. Patala ka ng magulang ko, no? Ano? Maria Makiling, tulungan mo ko. Mas malagay nito bodyguard mo. Dali, kukuha ka ng matya. Maya, titigil din yung pagdugon nito. Dali, tawag ako ng ambulansya. Pinuntahan kita kasi hindi sana akong tawad. Hindi ko alam na ililigtas pala. Hello? Oo. Yung kasama ko na baril. Oh, bilisan niyo. Maayos ang trabaho ginawa mo sa akin. Pati yung anak kong PBI agent, napaniwala na totoo lahat ng papeles na galing sa'yo. Hanggang ngayon, wala siyang kaalam-alam na peke ang mga dokumentong galing puno sa mental hospital. Pinaimbestigahan ko si Amira. Patunay yan na wala siya sa tamang katinoan. Nitong nakaraang 6 na taon, nasa isang mental hospital si Amira. Sulit na sulit ang ibinayad ko sa'yo, ha? Sa ulitin. Okay. At Seb? Saan ka galing? pupunta dapat ako doon sa opisina ni Amira. Tapos naabutan ko nagkagulo na. Pinagbababaril yung sasakyan. Dad, alam ko galit ka kay Amira dahil sa nangyari kay Tito Santi. Diretsuhin mo na ako. Ako na naman ba pinagsususpecha mo? Na ako ang nagdala ng babaril kay Amira? Ako rin, Dad. Gusto kong malaman ng totoo.
Kayo nga ba? Niniwala ka ba talagang kaya kong ipapatay ang kapatid mo? Sagutin niyo na lang po ang tanong. May binayaran akong tao para sundan si Amira. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Wala sa tamang katinuan ang kapatid mo. Pero, pinasundan ko lang siya. Wala sa usapan na patayin siya. O ano? Okay ka na? Gusto kong maniwala pero... Pero ano? Isipin mo na ang gusto mong isipin tungkol sa akin. Pero siguro naman, hindi ako magsisinungaling sa isang alagad ng batas na katulad mo. Oh, now that's good dinner. Oh, Maxine, ba't ang tagal mo naman uminom? Give me a glass. Let me pour you another. Let me do it. Oh, nandiyan na pala si Seb. Let's give him a glass as well. Please, join us here in the party. Parang ang saya mo. What? Bakit, kuya? Masama ba maging masaya? You only live once. Kaya dapat sulitin. Cheers! Come on, let's dance! Woo! Maxine, samahan mo na. I think we need to drink more. Dad, huwag niyo sabihin iinom kayo. Bawal yan sa inyo. Para sa'yo yan. Mabuti naman at may concern ka pa rin sa akin. Sana naman karoon ka rin ng tiwala sa akin. Rose, ama mo ko. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sana nga, Dad. Dahil kapag nalaman ko na ikaw ang nag-order sa pamamaril kay Amira, hindi ko kayo pagtatakpan. Mananagot kayo sa batas. Ang bilis mo namang maniwala sa mga ibinibintang sa amin. Pero yung pagkakakonfine ni Amira sa mental hospital, kinumpirma mo lang ba? Sa dami ng kalokohang pinagagawa ng Amirang yan sa pamilyang to, pinapanigan mo pa rin ba siya? Ano bang meron ng mga liryo na hindi ko kayang ibigay? Kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Pero, ang tingin mo sa akin, sa pamilyang to, masama pa rin?
Rose, ako ang totoo mong ama. Hindi ako, hindi ang pamilya natin ang dapat mong pag-initan at pagdudahan, kundi ang kapatid mo. Siya ang hindi mo dapat pagkatiwalaan. Si Amira. Ay, pahingi ako soft drinks. Soft drinks, sandali. May ako na bayaran ha. Utang muna ulit. Ayan. Ito na. Salamat to. Tay, si nanay, kamusta? Ayun. Pinagdaan ko ng una yung ulunan niya. Medyo nakatulog naman. Alam mo, Alex, nag-aalala na talaga ako sa sitwasyon ng nanay mo. Tumitindi yung panginginig ng kamay niya. Tapos nahihirapan na siya tumayo mag-isa. Yung doktor na pinuntahan naman namin, walang malinaw na maisagot. Halin na lang natin siya sa ibang ospital. Kaya pa ba natin? Oo naman, tay. May onting ipon pa naman ako eh. Kaya ba? Kakayanin, tay. Kamusta nga pala yung pag-a-apply mo ng trabaho? May tumawag na ba? Sumasagot eh. Pero marami naman ako yung pinag-applyan. Ang importante lang ngayon may regular na sahod. Okay na yun. Nak, maraming salamat ha. Sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya natin. Soft drinks ka muna, tay. Drama mo eh. Siyempre, pamilya tayo eh. Tayo lang magtutulungan. Para kay nanay. Ito na hinihintay kong text. Interview na yan. Saling beer na. Nalala mo yung kapitbahay natin sa Oriente natin. Bakit ka naman isi-text si Virna? Gusto doon yung makibalita tungkol sa mga liryo eh. Gusto makipagkita kay Amira. Bakit daw? May gusto daw siyang sabihin kay Amira tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. It looked like an accident. Sunugin niyo po yung kubo. Mahal ko siya. 3 milyon. Bigyan kita ng 3 milyon. Just clean up all my problems. Tawagan ko lang si Amira, tay. Alam kong isa sa mga nagpapahirap kay Belen ang pagtatago ng sikreto ko. Diyos ko, paano ko ba haharapin ang kaparusahan para sa nagawa ko?
Salamat, sinamahan mo ako. Wala yun. Ako naman yung kinontak ni Aling Virne. Tsaka isa pa, may usapan tayo, di ba? Nakasuhan na naman yung Natalie na yun eh. Kaya, pa rin kayo pangako ko sa'yo. Kapag kailangan niyo ng tulong sa kaso niyo, kahit ano, sabihan niyo lang. Salamat. Oh, gusto na nga pala yung head bodyguard niyo. Ayun, nakalabas na ng ospital. Pero mukhang matatagalan pa bago makabalik ng trabaho. Kaya naghahanap ako ng kapalit niya. Sana makahanap ka agad na kapalit. Parang sunod-sunod yung nangyayari sa'yo. Makakahanap ako agad, huwag ka mag-alala. Kung pag-alala eh, nandun ako nung halos munti ka na mapatay ni Chief Santi. Buti nga, nandun ka eh. Buhay pa ako dahil sa'yo. Alex, nakwento sa akin nila Lola Ising kung paano kayo nagdamayan ni Ate Rose nung nawala ako. Ayokong makagulo sa relasyon mo. Oo, nung una masakit. Pero unti-unti ko nang natatanggap na kayo talaga yung para sa isa't isa. Kaya kahit magkaaway kami ni ate ngayon, wala akong gagawin na kahit ano na masasaktan siya. Pareho lang tayo, Amira. Ayoko lang din siyang saktan. Okay lang ba talaga, Alex? Baka magalit si Amira. Aling Berna, okay lang po. Nakalipas na po yung 6 na taon. Hindi ko alam paano sabihin to sa'yo noon. Yung araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog. May nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Kung makikita niyo po ba yung babae ulit, pamumukha niyo. Hindi ako sigurado. Matagal na kasi yun eh. Basta ang alam ko, maputi siya. At kasing tangkad ko. Ito ba siya? Ito ba siya?
Kung may kinalaman talaga yung Crazy Five nila sa pagkamatay ni tatay. Kung gusto mo talagang mahula yung pumatay dyan kay tatay, kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya. Hindi ako naghahanap ng masisisi. Ang hinahanap ko, hustisya. Pinagsasalosan mo ba si Amira? Ito na nga, Rose. Magpapakasal na tayo. Suot mo sa kasal niyo ni Rose, ha? So ano, kuya? Tuloy ba yung kasal niyo ni Ate Rose? Mahal mo pa si Ate Amira, no? Paano kung tama yung suspecha mo na anak mo nga si Jewel? Nakapag-desisyon na ka na dapat. Simulan mo na yung treatment mo kay Doc Chamson. Ayoko nga eh. Kapag ako hindi niyo hinayaang umalis dito, mag-iskandalo ko. Belen? Nay! Nay! Belen! Nay!